Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Bertini Kaswing. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal na pinagalansar ka na Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth and outpatient benefits package for mental health. Tanganin na matabangan ang mga Pilipinong may problema sa mental health. Kakampi mo. Network News. Sakop ka na bagong package at mga serbisyo arog ka na initial assessments sa follow-up consultations, diagnostic test asin ay psychosocial support para sa mga kondisyon arog ka na depression, psychosis, epilepsy, child and adolescent mental disorders, asin man na self-harm o kaya suicide risk. Sigon kay PhilHealth Acting President asin Chief Executive Officer Dr. Erwin Mercado, ana programang ini ana kasimbagan sa pangaipuan ka na mas abot kayang mental health services. Ana bagong package sa may taon na coverage na 9,000 de pesos para man sa general mental health service. Asin na di 6,000 de pesos man para sa specialized care na pwede sir na i-approve sa accredited hospitals, health centers asin na mental health clinics sa kana PhilHealth na. Pinaging kami naman kana PhilHealth and mas dakol na healthcare providers na makisumaro sa programa tanganing mas pang mapaiwas an access ka na publiko sa mental health services. 8 minutos sa makalis na oras na alas 5 na paggaga. Benamano nga report gikan sa luwas na sa linya Maiko Garcia. Lalaki sa San Fernando nagsakat sa Torre na Telco, salbadong naisalbar. Maiko Garcia, good morning. Alas 4 ng hapon kaligtalikod na Domingo, sarong lalaki ang naispatan na nagsakat sa Torre ng Telco dyan sa Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Tulos na nagresponde ang DRRMO, PNP asin Bureau of Fire Protection para sa pag-rescue sa persona. Si SFO2 Mark Anthony Torne, Emergency Response Team Leader kan San Fernando, ang nagsabing ang lalaki nagsakat sa Telco na kikiwig-kiwig mantang kinakaulin nila na magbaba na. Matrayo po man na isalba. Ang 37 anyos na lalaki sa segundo sa indang pagkikipag-ulay, darakan depresyon ulita siyang itinutukdo na suspect sa mga insidente ng pang-iikit sa sindang lugar. Inaabangan na siya sa luwas kan sa idang harong. Inaalok nini na magbaba na takakaulayon, papakanon, iahatod papuli, habo, tayo inaabangan na siya. Abiso kang BFP sa mga araw kaning klaseng insidente na igwan na nagsasakat, da ipagkurahawan, maluman na ilangan tono kang boses, asin magpaabot tulos ng sukuro sa mga autoridad. Da ipag-bidyon, da ipag-Facebook live, ta mas lalo yan na madidepress. Dagdag na bareta sa lado lokal di po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo. Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo. Network News. Nabalo sa SMG, Sir Michael Garcia. Sa minutos sa makalisan oras na alas 5 na pagkaaga, balikan niya ito na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Mayo pang konkretong kasimbagan ng Bureau of Immigration. Mapadapit sa kung paano nakaluwas sa nasyon na kadakalis na taon si Alice Go kaya man si Go Waping. Asin na sa iyan na mga tugang sa pagdangog ka na Senate Committee on Justice mapadapit sa sinambit ng issue. Pinagpayag ni Ontiveros na sa iyang pagkadisgana rin ulita hanggang sa ngunyan
Mayo pang kompletong report Bureau of Immigration mapadapit sa nagin paggadulag ninda go o kaya man alis go. Sagkod ngunyan na mayo pa manin konklusyon Bureau of Immigration na kung sisay sa mga opisyal kan gobyerno ang nagtabang para makadulagan na mga go. Kaya man na pinagtaunan ni Ontiveros ning ultimatum nin labing o kaya 15 aldaw. Bureau of Immigration na para taunan nin linaw asin makakuha ning konkretong impormasyon na mapadapit tigdi. Patanid ka na senadora kung mayong satisfactory na kasimbagan Bureau of Immigration sa laog nin itinaon niya na plaso. Irerekomendar niya sa committee report na pagkakaiguanin na balasahan sa ahensya. Nanindugan na Philippine National Police o PNP na naisalbarasin mayong ibinayad na ransom sa dinukot na 14 anyos na Chinese national. Duman sa syudad kan tagig ka nagtalikod na mga aldaw. Sa sarong press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson na Police Brigadier General Jane Fajardo na mayong ibinayad na ransom ang Philippine National Police o si Sayman na grupo para mapalibre na biktima. Sigon kay Fajardo mismong si Interior Secretary John V. Crimolia na nagsabi na na-rescue ang aki. Asin na binayaanan sa Macapagal Avenue duman sa syudad ka na Parañaque. Kakampi mo. Network News. Sinabi pa ni Fajardo na iguan na very good lead na pinagsusundan na PNP para maaraman ang mga suspitsado sa kidnapping. Dahil man nasubot mga kapiktara na pagbawi ka na relief order ka na PNP Anti-Kidnapping Chief Police Colonel Elmer Ragay. Dawa-dagos man ang investigasyon sa sinambit na kaso. Ay girumduman na pinawarang sala na patalsik kay Ragay bilang pagsunod man sa resolusyon ka na Commission on Elections sa nagpapangalad na pagbabalyo sa mga opisyal kang gobyerno sa panahon ka na eleksyon. Nagtutubod siya sa Assistant Majority Leader Jude Asedre na sarong estratehiyang pagkuhanin na kampo ni Vice President Sara Duterte. Dating DepEd asin Office of the Vice President spokesperson Attorney Michael Puha tanganin na maging parte ka na sa iyang legal team sa impeachment trial. Sigon kaya Sidre sa paaging ini mauulang na pagbubuyagyag di Puha ni na katotohanan na nilulit ang mga gamit dindaan na prinsipyo kan lawyer and client confidentiality. Ang dapat lang subotiringon sa pagdangog iyo kung mangingibabaw sa puso kan dating tagapagtaram ang banwaan o kaya man ang politika. Salado man ni Assistant Majority Leader Pami Zamora. Dahil man nasubot sa nangalas na kinuha si Puha para sa legal team. Ang aabangan na lang subot niya iyo kung may papaliwanag na ngunya ni Puha ang mga kaputan mapadapit sa confidential funds kan Office of the Vice President. Asin ka na Department of Education na dain niya na simbag durante kan gibuon ang pagdangog kan House Blue Ribbon Committee. Sa iba pa na barata balikan niya to ang barata sa lado lokal. Naga-enro istriktuhon sa mga tri-mobile na mayong basaran o traskan. Balikan niya to ang dinya ni Michael Garcia. Sa 2 bulan na partisipasyon Canaga City Environment and Natural Resources Office sa pakikipagkulab sa one-time big-time operation kan Syudad Canaga, naka-17 na sindang survey ning citation ticket sa mga pampaserong tri-mobile. 5 kang Enero, 12 kang Pebrero. Dahil pa dyan kasali ang sinang operasyon sa Smoke Belging Campaign. Sa par ni Jason Tamvargas, Division Chief ng Pollution and Waste Segregation Division,
an sa indang mga dinakop katakod sa No Trash Bin Ordinance kanaga o Ordinance number 1994-017 kung saan inobliga ang mga trimobile asin iba pa nga pampaserong jeep na magkaigwa ni nga basurahan. Paliwanag ni Vargas na ang rason kang mga trimobile drivers o permida kayang nasisipa kan pasahero nararaot na iikit o daina nariribayan. Alagad paliwanag kang environmental enforcers na ang basurahan parte kang rekisitos sa pagpaparinyo ng prangkisa. Sa irarap kang ordinansa, 500 pesos ang penalidad sa first offense asin sa succeeding violations dahil na makakarinyo ng franchise ang mga pampaserong trimobile. Uli kini padagos ang ibahan kang Naga City Enro sa one-time big time operations kiba pang law enforcement agencies ngarig makadakop ng mga trimobile na mayo ning basurahan. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Siyete minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga sa iba pa mga bareta kita ko niyan sa lado lokal. Pinaganomrahan ni Popa Francis si Father Herman Absedhi bilang bagong obispo kan Diocese of Daet. Sigon sa anunsyo kasudma Martes sa Marso 4 taon na presente. Preribayan ni Absedhi si Archbishop Rex Andro Alarcon na ibinalyo sa Archdiocese of Cáceres kanakalis na taon na 2024. Siyaan magiging ikapat na obispo kan diocese na nagasakop sa mga parokya sa probinsya kan Camarines Norte. Si Absedhi sa nga misyonaryo nga rogationist na naordinan ka na taon 1996 asin sa presente nga pamayukan na Community of Our Lady of the Most Holy Rosary duman sa syudad kan na Parañaque. Dati man sang nagserbi bilang provincial superior ka na rogationist sa Asia, siring man na Pasipiko. Bilang sarong veterano nga canon na lawyer, natapos niya na sa iyang licentiate sa canon law sa Lateran Pontifical University sa Roma. Nagatrabaho sa bilang defender of the board para sa Archdiocese of Manila, asin na Diocese of Parañaque. Asin naging judge sa Ecclesiastical Court of First Instance kan Diocese of Parañaque. Mayo pang anunsyo ko na rin na mangyayari na sa iyang ordinasyon na bilang sarong arsobispo. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal na Korte Suprema, pinaggasog ang Comelec na kuon na sertipiko di kandidatura. Kana sarong nag-sonad ni na si Jose sa Zambales na nauri sana sa laog ni natulong na binoto. Sigon sa Korte Suprema, dahil ako na pagiging istrikto ka na Comelec sa nangyari, kaya dapat lang na baliktadon ang nasendang desisyon na. Kakampi mo, Network News. Bainti minutos sa makalisan na oras na alas 5 ni na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa iba pa na detalyas ka na sa tuya na mga bareta, balikan niya ito na detalyas ka na sa tuya na mga bareta sa lado nasyonal. Leader ka na Kamara ng Apudan sa Comelec asin sa Department of Information and Communication Technology o DICT. Nabantayan ang posibleng pakikaram kan mga dayuhan sa eleksyon. Kasunod kan mga nai-report na subot na pangispeya ka na mga Chinese sa nasyon. Nangapunan si House Assistant Majority Leader asin Sambales sa Congressman J. Conghon sa Commission on Elections o Comelec. Seringman sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Na siguro na safeguard sa midterm elections.
Sigon kay kung home importante ang matibay asin na higot na seguridad sa posibleng manipulasyon kan mga dayuhan sa eleksyon. Ginibok ka na kongresista na payag sa tao man ka nagwawarak na cyber attacks asin na disinformation campaigns bilang kasamkapan ka na geopolitical influence sa eleksyon. Patanid man ka na kongresista ka na Sambales na pwede na makalampas ang mga espiya sa simpleng pangadap lang ng informasyon asin makaabot sa pagpupumirit na impluensyahon ang politika sa nasyon ka na Pilipinas. Pinag-income naman ka na kongresista ang mga botante na bisto na maray ang mga kandidato asin magpili base sa sendang paninindugan sa soberenya ka na Pilipinas. Enot naman na pinag-question ni Kong Hon na dahil paggirong ka nagkapiran mga senatorial candidates sa tao man ka nagpaparada kulang huma ka na pang-ispeya kan mga Chino. Kasunod man ka na pagkakaristar kan sa Chinese national na nag-iispeya sa nagkapirang pasilidad kan gobyerno at sinkampo ka na polis asin militar. Kakampi mo Network News. 22 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaga. Sa iba pang detalyes ka na situyan na mga barata sa lado nasyonal na paman nagiraray. Pagganap ka na Presidential Commission sa pagganap ka na Presidential Commission Office sa trabaho sa mga Pilipino dagos lang sa ibungkan mga ligasyon na idinadaklag kay Sekretaryo J. Ruiz. Siniguro ni Communications Secretary J. Ruiz na day maapektaran ang mandato ka na Presidential Communications Office o PCO. Sa ibong ka na garod demolition job ka nagkapirang individual o grupo laban sa iya. Payag ini ka na sekretaryo kasunod ka na pag-iimbelto sa iya sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi kan sekretaryo na dahil na siya masampanin kaso kontra sa mga individual na nasa likod ka na artikulo mantang mas urug pang makaabala lang ini sa iyang mandato sa Presidential Communications Office. Dahil naman nasubot sinda magad pa ni na public apology gikan sa website na nagapaluwas ka na artikulo na inot ng pinagladawan ka na PCO bilang salto, misleading as in inaccurate. Orog nang day man niya paggarugaring ang kumpanya sina bako man na subot ini naging holder kang ano man na shares ka na Digital Incorporated. Baintikwatro minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na situyan na mga barata, balikan niya to ang detalyes ka na situyan na mga barata sa lado nasyonal na alyansa senatorial candidate pinag-proponeran na paglawag ka na Pilipinas sa mga Mutual Defense Treaty sa iba pang mga nasyon. Kakampi mo Network News. Nagatutubod si dating Senador Ping Lacson na kakaray para sa Pilipinas ang pagkaigwanin iba pang kasunduan sa iba pa na mga nasyon arog ka na Mutual Defense Treaty ka na Pilipinas sa Amerika. Sa rin sa nailing napagi kanalyan sa senatorial candidate para mapagusog pa ka na Pilipinas ana posisyon sa West Philippine Sea. Pinagatanan doon pa ka na senador ang narog kanin mga tratado anday para mag-inkaminar o maggapuunin gera alagad para mapugulan ng anuman na kariribukan na
Paliwanag pa niya ko na magkakaigwan ng alyansa ang Pilipinas sa iba pang mga nasyon na may military na arog kakusog kan China. Ana magduduwa-duwa ni na apihunan mga Pilipino asin na magkrear ni mga kaguluhan doon sa West Philippine Sea. In kaso naman na makalawag sa Senado ang mga pambato kan alyansa, sigurado na sindang sosuportaran o sigurado na nindang sosuportaran na napag-ratifikar ka na tratado. Sa iba pang barata sa lado National Irrigation Administration na pinagsiguruan dagos na supply ni na tubig sa panahon ni natiguran. Padagosan na pag-andam ka National Irrigation Administration niya tanganing masiguro ang bastante na supply ng tubig para sa mga paraumang unya na panahon ni na tig-init. Sigon kay Engineer Eddie Gillian, Administrador ka National Irrigation Administration o NIA, dahil magkakaigwanin na water cut-off sa bulanin Marso asin Abril imbes ipagpapadagos ang pag-release ni na tubig tanganing masuportaran na produksyon ni na paroy. Sa presente igwanin na kadagdagan na 350 hektaryas ang maiibas sa irigasyon. Kaya padagos na manginginabang ang mga parauma. Pinagasiguro pa man kanaing sa namayong kakulangan sa supply ng tubig dinuli tana sa full operation ang mga dam. Kakampi mo Network News. Apera sa irigasyon na pinagatonan doon man ang napagamit ng alternate wet and dry technology. Sarong sistema na bakulang nakakatipid din 20 sa koda 30% ni na tubig. Kundi nagapapakarayman sa ani ka na paroy. Sa paay ka ni mas naigin na epesyente ang paggamit ng tubig. Asin na mas naglalang kauman ang ingreso kan mga parauma. Padagos man ang National Irrigation Administration sa pagpapasol din mga lakdang tangan mapakaray ang sistema kan irigasyon. Asin na mamantener ang pusog na produksyon sa sektor kan agrikultura. Administrative relief sa hepe kan PNP Anti-Kidnapping Group Binawi. Binawi ka na Philippine National Police o PNP ang ipinato na administrative relief kay Police Colonel Elmer Ragaya. Bilang acting director kan anti-kidnapping group. Ini ang pinag-confirma ni Police Regional Office 3 Director at sina concurrent PNP spokesperson. Police Brigadier General Jane Pardo base man sa pinagpaluwas na General Orders number 55 kasudma. Napag-araman na bawal sa panahon ni na eleksyon ang pagbabalyonin na mga opisyal kan gobyerno. Kaiba na ang Philippine National Police ninmayo ni na permiso gikan sa Commission on Elections. May girumduman ang pinag-question ka na Criminal Investigation and Detection na Grupo CIDG ang kaso ka na pagdukot sa sarong 14 anyos na binatilyong Chino duman sa syudad ka na Taguig. Kaibanan sa mga iniimbestigaran ka na Philippine National Police iyo kung taano tama yung naarestar sa mga suspitsado. Sharing man ang katotohanan sa pagsalbar sa biktimasin kung may ibinayad talagang ransom digdi. Mabelt ang mga tugangan sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News. Alagad uya mo na nagkapirang pagirumdom. Network News. Network News. City duman sa Isabela. Sigon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Tuluan nagka-arrestar sa pinag-sagibong panakyada kan mga otoridad kay bananaan sinasabing manager kang NB Cooking Oil Trading Caser o kaya kahera, siringman and delivery worker Kenny.
Napagaraman na maabot sa 173 na galonin mga pinagtutubudan na recycled na mantika. Mounted storage sa sina mga truck na kumpiskar kan mga otoridad asin pinagkakarkulo na ini nagkakantidad 3.5 milyon de pesos. Minulidigdikin ang dado ka na mga tuhan ka na Food and Drug Administration o FDA na sinambit na bodega. Ninuli sa daay paggasunod kani sa mga reglamento. Siringman na pinagpapasunod na mga layers ka na Food and Drug Administration. Pinagtanan donitory base sa abiso ka na Food and Drug Administration. Labi-labing nakakaraot sa salud kan tao kung nakukonsumoon ini. O nakukonsumoon ang mga recycled na lanaw kaya mantika kaya kaibalan ng CADG. Sa pagpasunod ni na Lina madepensa sa diretso kan mga konsumidor. Kakampi mo. Network News. Bareta sa lado lokal sa rong matriumpo nga man ng Charlie Operation ang pinagakonduktakan mga operatiba kana Philippine National Police sa Banuan kana Siruma Camarines Sur na nagresulta sa pagka-aprender kana binibistong number 1 o rank number 1 na municipal most wanted person sa Banuan kan Siruma na may pinagatubang na kasong murder o kaya man na panggagadan. Sa entrevista ka Sudmaki Police Captain Mark Anthony Cledera o IC Chief of Police ka na Siruma Camarines Sur. Ang akusado sa kasong murder ang naprender ka na PNP Siruma bilang lead unit sa pagkikipag-koordinar sa Ocampo Municipal Police Station sa Sitio Basod, Barangay Gatbo, Campo, Camarines Sur. Na kung saan ini ang nagpratago-tago sa mga otoridad sa laog din halos sa 15 taon. Alaga dinulis sa mga nagmamakulog na mga sibilyan o namamanuan na pigpaabot ang kinakamugtakan kan wanted person sa lugar. Sa presente pigalat na lang ka na PNP sa Roma ang commitment order gikan sa korte para maibalyo na sa tinang sa penal firm sa Banuan kan Pili Camarines Sur ang akusado. O yan parte kan mga payag ni Police Captain na Mark Anthony Cledera. Ay po, nakulaw ng tabang ang taong sa komunidad, lalong-lalo na medyo magayon ang report ng PNP. Talagang very cooperative sila na aroganika ni nakuha ang information kay ni base naman lang duman sa mga kataraid niya, sa mga lugar niya. Kung sa ini nga ni gusto man talagang madakit. Kaya very informative si detalye kang pagtaon ng mga information kaya ini po nasa community ng mismo society. Kakampi mo. Network News. Si Police Captain Mark Anthony Cledera o IC Chief of Police ka na Banuanin na Siruma Camarines Sur. Sa iba pang detalyes ka na situyan na mga bareta, balikan niya ito na mga bareta sa lado nasyonal. Administration na senatorial candidate pinagtaunanin na importansya ang commitment asin pagkasaro sa iyan na pagbibisita. Dawan sa probinsya ka na Batangas. Pinagtaunan doon ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Manny Pacman Pacquiao. Ang importansya ka na pagkasaro asin na commitment sa Banuan. Sa sayang pag-iikot sa probinsya ka na Batangas, pinagpresentar ka dating senador na sa iyan na plataforma sa community development livelihood programs. Asin na local infrastructure. Sigon pa man na sa boksingirong dating senador. Importante na pagpapakusog ni na mga local government unit. Sa ipinahiding na suportakan mga taon na mayor, siringman mga opisyal, liwat na pinagpapusog ni Pacquiao na sa iyang commitment para man sa pagkawikaw kan inclusive progress and countryside development.
Pinagirasman kan senador na sa iyang legislative plan sa housing, economic opportunities, healthcare access, Serigman sports development. Kaibanan sa iyang binisita ang mga banuan kan Sugbo, Balayan, Kalatagan, asin banuan kantoy duman sa probinsya kan Batangas. sa minutos sa makalisan na oras na alas 5 nin pagkaga. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal na bagong modus para makakuhanin na mga Pinoy na matrabaho sa scam hubs sa ibang nasyon na. Pinaghiras ni Senadora Risa Hontiveros. Pinagabayagyag ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdangog sa Senado ang sarong modus ni na human trafficking na nang bibiktimanin mga Pilipino. Kakampi mo Network News. Sa impormasyon na nakuha ni Hontiveros, ginagamit ni na sarong sindikato ang mga social media ads na nagsasagin-sagin na para o kaya man nagsagin-sagin na pa-contest para makakuha ng all expense trip sa nasyon kan Thailand. Alagad ang mga nagsasagin-sagin manananggarana sa imbis na magbakasyon sa Thailand. Ang dinadaraman sa mga scam hubs sa Myanmar asin sa piritan na pinagpapatrabaho duman. Sigon sa senadora, kinukulong sa sarong compound sa Mayawadi, Myanmar ang mga biktima. Asin ko dinian na magreklamo ang binubugbog asin inaabuso pa sinda. Ana mas masakla pa ang mga babaeng biktima ang pinaglulugusan. Kinumpirmarman ka na Department of Migrant Workers o DMWD ang padagos o napadagos ang crackdown sa mga araw kaning illegal na aktibidades sa Thailand, Siringman, Myanmar. Mientras tanto, nag-provinsa man na Bureau of Immigration na imomonitor ang araw kanin bagong modus asin tatabangan ang mga biktima. 48 minutos sa makalisan na oras na alas 5 ni na pagkaga. Sa iba pa na bareta kita ko niyan sa lado lokal. Kung saro sa prioridad ka na Timuan na Lagonoy na pinapabayan ni punong barangay Manoy Bibot Miranya Buna. Asa perante para alkalde ka na sinambit ng banuan ang pagpapakonstruer ni na merkado publiko. Ang nasendang kalaban o kalaban sa politika. Ana bakong prioridad ang pagpagibok na merkado publiko sa likod kan ang mga sa likod kan ang construction kan Lagonoy public market ang aloy ng minamabot kan mga residentes kan dakulang banuan digdi sa partido area. Mantang dahil lang naon ang bitan kan yaon sa ibong nalado na ang kandidato sa pagkalkalde ang konektado sa pamilya na apisar haloy na nagpapugol kan na renda kalokal na gobyerno kan sinambit ng banuan. Kakampi mo Network News. Dahil lamang pinagpapaprioridad ang pagpapakonstruer ka na nasambit ng edipisyo publiko. May girumduman na sa mga entrevista kay puno nga barangay Manoy Bibot Miranya Buna, kandidato sa pagkalkali sa Lindungkan, Timuan na Kamsur. Asina dating konsyal Istoy Dihita, paurotrong pinagpapayag kan maini. Nasa sa indang grupo, prioridad ka na Timuan na Lagonoy ang pagpapakonstruer ka na merkado publiko. Kana banwa na luin naman na Mayo. Kung naloy naman na Mayo ni natultol na public market na Lagonoy, apisar na ini ang dakulang banuan. Nalabi ka importante sa lado kan mga negosyante siringman sa mga konsumidores na ninulis sa kawaran ka na sinambit na merkado publiko.
Digdi sa Banuan kan gawa nagsasaraod na lang kaunaan na presyo. Apisar na iban mga produkto ang gikan man sana sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Cincuenta minutos sa Makalisa na oras na alas 5 nin pagkaga. Ginisani sila Dora Risa Ontiveros sa Bureau of Immigration inulita day pa man na dudukayan hanggang sa ngunyan. Si Attorney Harry Roque na naatubang sa reklamo nga human trafficking kasumpay man kan scam hub sa Poraca, Pampanga. Sa pagdangog sa Senado, sinabi ni Bureau of Immigration na Intelligence Division Chief Fortunato Manaan Jr. na base sa uring impormasyon ninda nagalian na mag-agum na Roque sa Singapore pasiring sa Dubai. Sinabi ni Ontiveros na sigun sa iyan na sources sa gikan sa Dubai nagapasiring si Roque sa Shanghai, China kana Disyembre 8 kaya nagpasiring man sa nasyon ka na Macau. Siring man na sinabi ni Manahan na may pasindang validated proof na subot nagpasiring si Roque sa China, siring man Macau. May impormasyon man subot na nagpasiring sinda Roque sa Japan na sinagaporban na magpasiring sa Estados Unidos. Pero dahil man ini pinagatugutan na makasakay sa aeroplano. Kakampi mo Network. Pasiring duman sa US. Mayo man nasubot holdings ang Japan na police asin immigration kay Roque alagad na matapos na inian na mayo. Alagad na matapos kanian mayo na sidang impormasyon. Pinagataw na doon ni Ontiveros na dapat maraman kung si saya nagtabang kay Roque na makapasiring sa man iba-ibang nasyon. Sa iba pa na barata, balikan niya ito na barata sa lado lokal, dakol na programa. Ang pinagandam ka lokal na gobyerno ka na guard sa Trena Camarines Sur sa pamamayo ni Alcaldesa Lida Simando San Luis. Para sa nagpapadagos-dagos na pirangal daw na selebrasyon na para sa ika-75 nga founding anniversary. Kana Banwa na guard sa Trena Camarines Sur. Iyon niya naging nakapayagan ni dating konsyal Edwin Lara sa entrevista kan KM Kakampi Partido Kasudma. Partidigdiyo na sa pagikan na DTI, National Irrigation Administration o NIA. Asin sa pagkikipagtabangan ka na gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte. Sering man sa katabangan ni Congressman Elry Villafuerte Kasudma. Iguanin mga produkto kay bananan na bagas na naipabakal in barato ang kada kilo para man sa mga konsumidores ka na sinambit ng banwaan. Nagakaigwaman din na float asin street dancing competition. Granda parade na pinagapartisiparan kan mga municipal officials and employees. Mga opisyalis kan barangay gikan sa 23 na barangay kay banan man sa Granda Parade. Naman iba-ibang grupo sa Banuan kan na guard sa Trena Camarines Sur. O yan parte kan mga payag ni dating konsyal Edwin Lara. Paligid natin sa Bayan, Secretariat kan 76 Foundation na nagsasabi kang Karte Sabi. So, haros ka ng aldaw pa ini matinir. Pagjatsenda ng mga bararatong paninda at tudtukan gobyerno provincial dapat ibagtabangan man po yan ni Kong Elray, ni Congressman Gumapaw, ni Mayor Leda kasi mga pag-iriba na may ang mga produkto hali sa barangay tabi yaon sa sarong area di sa store mamakal mga produktong dagat diraon mga agricultural products tapos kamating kahoy mais doon niyan sa kanya yes may mga boat sabi nilo okay may mga dudulukan kami. Kakampi mo Network News.
Parte lang kan mga naging kapayagan ni dating konsyal Edwin Lara kana banuan ni na guard sa Torena Camarines Sur. Sa iba pa na barata sa lado lokal na katala na teripunon kana gawa PNP. Sa pagininan sa rong pagurulay ang mga representante kana lambang grupo din mga parabal-habal digdi sa banuan kan gawa Camarines Sur. Sa entrevista kay Police Major Ronald Brugada o ay si Chief of Police ka na sinambit ng Banuan. Ang lakdang na ini ka na police sa digdi sa Banuan kan gawa kasunod kan pagkaka-aksidente ka na sarong graduating student ka na Partido State University. Na mentas na nakalunad sa sarong balabal kan inian na aksidenteng mahulog kasi na matapos na makatamaan na payo sa konkretong tinampo. Sa barangay Abukayan sa kaparehong Banuan inian binawian in buhay. Mientras tanto aminado man si Police Major Brugada na dakulang tabang sa mga commuters o kaya man na mga pasahero ang mga balabal na igwa ni naman iba-ibang rota digdi sa Banuan kan nagawa ka man sa likod kan ang mga o sa likod kan ang operasyon kan mga ini. Ana mayong man na pinagataoan na Land Transportation Office sa sinbagin ng lokal na gobyerno kan Banuanin Gawa Camarines Sur. Ninuli sa igwanin peligro sa paglunad sa mga balabal kung ikukumpara sa mga tricycle asin na four-wheel vehicles. Uyaman ang mga payag ni Police Major Ronald Brugada. May instruksyon ako sa Chief Patrol ko na kaulayon ko gabos na representative kang grupo kang hapal-hapal digdiyo sa Goa kasi naaraman ko din na parang may kanya-kanyang rota din pala yan. So, ibig sabihin, kung may kanya-kanyang rota, may kanya-kanyang grupo. So, yun ang aaraman ka, no? So, sa mga maabot na aldaw, ma-update na lang siguro ako. But yung instruksyon ko, baka may nakaabot na sa mga grupo, sa mga representative. So, makaulay ko naman sinda as soon as possible na Kakampi mo Network News. Minutos sa makalis ang alas 5 din na pagkaaga. Sa iba pang detalyes ka na stuyan na mga barata, balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal. Pagiging bukas ka na Malacanang sa pagkakaiguanin na regulatory body para sa social media. Welcome sa nagkapiran mga listador o mga kongresista. Welcome para sa nagkapiran mga kongresista na ginapayag ni Presidential Communications sa Office Undersecretary Claire Castro. Na nagtutubod ang gobyerno na napapanahunaan na pagkakaiguaning regulatory body para sa social media. Tanganin na mapagulan ang napagwarakan na fake news. Sigon kay Representative o kaya man Congressman Paulo Ortega sin Geraldine Roman. Hiniman na direksyon na pinagdadalaganan. Kana ginigibong mga pagdangog ka na tri-committee. Kasabay ka ni sinabi ni Roman na logical choice para maging na presidential press officer si Castro. Binibisto niya ang pagiging na gulping na araman ka opisyal sa isyu ni Nulita pun o nagikan man siya sa sektor na ini. Pinag-umaw man ni Roman ang pagiging na prangka ni Castro. Mientras tanto suportado man ni Ortega si Ringman mientras tanto suportado man ni Ortega si Castro. Ninulita nagtutubod siyang mautlang kan opisyal na mga pinagkukunan ng impormasyon an opisyal asin iguanin kredibilidad. Orog na subot asin an ikotibo an perming nagiging biktima asin nararaot sa paikan na fake news asin na disinformation. Mabelta mga tugangan sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network na News. Sa sabuyan na pagbabalik mga kaibanan niya to sa mga pagbabarataan sa tuyan mga Kakamping Radyo. Ang DWEB-FM Kamsur. Duman sa Ringconada. Kakampi mo
Network News. Sharing man na 99.1 na BBS FM Naga, asin sa tuyan mga pag-iriba digdi sa KM Kakampi Partido. Mabeltan sa tuyan mga pagbabareta, alagad uya mo na nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Kakaparan mga paraoma sa nagkakaparang barangay, digdi sa Banwana na ba, kasudma. Sa entrevista kan DWB Kamsur, ini an mismong ipinahayag kan alkali kan Banwaan, magigramduman na ang Team 1 na ba, nagdisabir ng mga food pack sa barangay kan San Isidro Inapatan, Salvacion kay Gatos, asin San Roque Madawon, asin an mga barangay, sigun kay Mayor Fersimbulan, apektado kay kan Sherland, kanakalis sa mga pag-uran-uran. Kaya man, tulos ang nakipag-coordinar sa opisina kan District Representative, kan DPWs para pagadalan ang kausasin pagbasin posibleng solusyon na dakulan pakinabang kan mga parauma. Tama po ito. Iwan ang coordination sa DPWs na kung pwede, matawan ng remedyo. Pag-adalan, matawan. Siyempre yan sa itong congressman. Maging kaibanan para po ma-resolve yan. I hope na pag-adalan po yan, kasi matawan ng maninig ko solusyon. Parte kan mga naging payag di Mayor, Attorney Fersimbulan kan Banwaan na Nabwa. DWEBFF. Ringkunada sa kampi mo. Network News. Dagdag na bareta sa lalo lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Mga eskwelahan, boarding house, as in mga public places, arog kan merkado publiko, ang mayor na mga lugar na tataunan din atensyon kan mga personal FP, lalo na sa mga fire drill na ipapasilitar kan Bureau of Fire Protection. Mga pamayo kan BFP sa Ringkunada, nangapunan sa kick-off ceremony kainikan sa Udma sa mga negosyante asin may sa diri kan boarding house na pasiguraduhon ang sa indang linya kan kuryente asin dapat may backup sindang mga fire extinguisher na bakong luma kundi mga bago para in kaso may mga magbungkaras na kasulo initulos maaksyonan ninda para mentras mayo pa ang personahes kan BFP. Para sa Kampi Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFF. Ringkunada sa kampi mo. Network News. Mientras tanto sa iba pang details kan mga bareta sa lado lokal, nagpaabot ni minsanin pag-apresyar, pagpapasalamat ang grupo kan Movement Style Dance Company sa liderato ni Rodrigo Salando Jr. na kung sa indang ining ipinaabot sa Kapitolyo Provincial na sa liderato ni Governor Luigi Villaferte Ringman sa sanggunang panglaliwin kang probinsya ng Camarines Sur na pinapamayan ni Vice Governor Salford Turo Jr. kay Bana ang mga kagpadrino kan sa resolution na sa indang narasibi na isinda board member Atty. Shai Fado Noble, asin man si board member Donna Androy Oñate, asin board member Butchoy Oliva na iyong nagpadrino kan resolution numerado 474 na minataunin komendasyon sa sendang grupo ang Movement Style Dance Company na naging kampiyon sa Thailand kanakalis na November 23, 2024. Magigirumduman na kanakalis sa sesyon regular kan sanggunang panglalawid kan probinsya ng Camarines Sur kan Lunes, ipinagduhol na sa The Movement Style Dance Company ang sa resolusyon na pinagpadrinuhan gani kan mga miyembros kan sanggunang panglalawigan na gabos mga taga-Ringkunada na kung sain pigbisto asin pig-umaw ang grupo sa panginut kan sa ng coach na si Rodrigo Salando Jr. huli sa pagdala nin onra bako sa ng Ringkunada District kundi sa enterong probinsya nin Camarines Sur. 2034, solution congratulating, highly commending the Movement Style Dance Company for being hailed as champions in the urban cheer dance doubles and cheer dance doubles categories of the 20th Thailand National Cheer Dance Championship and first International Thailand Open Championship held at Suryaghet, Visitala, Rangsit University last November 23, 2024. Authors, Mr. Chair, Mr. Presiding Officer, yours truly, Honorable Jesha Aina Noble, co-authors, the Vice Governor, Honorable Salvia Patrick Edmond F. Pertini Jr., Board Member Honorable Donna Ann or Oñate, and Board Member Honorable Wilfredo Julio P. Oliva. Parte kan na pagpresentar ni Board Member Shai Fado Noble kanasabi ng resolusyon. Tinawang doon pa kan abogadang Board Member digdi sa Ringkunada na ang sanggunang panglaliwigan kan probinsya ng Camarines Sur, Attorney Rodrigo Salando Jr. na kung sa indang ining ipinaabot sa Kapitolyo Provincial na sa liderato ni Vice Governor Salford Turo Jr. asin Board Member Donna Androy Oñate, asin Board Member Butchoy Oliva.
consistent sa pagbisto sa mga individual na nakagibo ng konsideradong outstanding na mga akomplishmento na nagdara ni nakulang onra sa probinsya nin Camarines Sur. DWEBFF. Rinconada sa Kampimo. Network News. Yan tabi kagamping Rene ang mga bareta. Halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny de Sana. Good morning. Kakampi mo. Network News. Mabalos sa DWEB Kamsur. Mabalos sa kakamping Benny de Sena. 15 minutos sa makalisang alas 6 na pagkaagaramon manyato ang mga bareta. Sa paikan sa tuyan mga pagiriba digdi sa partido area. KL Partido. Kakampi mo. Network News. Day komportable nga pagtukaw sa motorsiklo rason ka na pagkahulog kasi na pagagadan kan sa rong estudyante. Sa Banoan kan gawa Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyos kan barata. Balikan niya to ang kamping Nilo. Kamping Nilo. Diyan na mabalikan ito ang linya ni kakamping Nilo Oriana. KL Partido. Kakampi mo. Network News. Aber daw duman mula kita sa linya ni kakamping dad sa Prato. Wala transport summit matrayong pong ginibo sa San Brian. Sa Banoan ka na San Jose, Camarines Sur. Kakamping dad sa good morning. Matrayon po na ginibong annual transporta summit na ginibus sa Sangguniang Bayan sa Banawangkan San Jose, Camarines Sur, Kasoudma. Sabing aktibidad nangyari nin huli sa dedikadong pagsikap kan Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Biyong Panuelo sa Singunyan aspirante bilang board member kanay kaapat na distrito kan na probinsya ni Camarines Sur. Kung saan ngunyan ang tema, pagkakasararo, kaaraman, asin disiplina, pasiring sa ligtas na tinampo. Ang aktibidad, pinagatindiran kan mga motorcycle, asin habal-habal operators, asin mga drivers halis sa San Jose. Mga representantes kan Land Transportation Office sa LTO Tigawon, Police Captain Mark Espanya, ang ating Chief of Police kan San Jose Municipal Police Station, asin kaibahan sa rupang police officer, halis sa sinambit ng Hipatora kung saan pinagpresentar ang latest rules and regulations kan LTO asin man Philippine National Police. Tinawan doon ang importansya, ang malasakit para sa seguridad kan buhay kan mga drivers, asin kan mga pasaheros sa paagi kan na pagtaon ng linaw sa mga key areas, arog kan tamang pag-issue kaya pagkakaiguan ng lisensya, maintenance kan na bihikulo, road safety practices, asin ang pag-implementar kan na batas sa trapiko. Ang mga lakdang na ini, malaga, tanganing nga masiguro ang seguridad, asin tamang sistema sa transportasyon sa Banawangkan San Jose. Pagkatapos kan na informative sessions, nagtaunin na food packs ang Sangguniang Bayan, asin man ang DSWD sa karahayambot ni Senador Rafi Tulfo, asin Miss Maricel Tulfo na rinisibikan sinamit ng mga partisipantes. Ang siring nagawi may obheto na matawanin na kompensasyon para sa saindang oras asin potential na income na nawara mantang sila nag-atender kanasambita ng summit. Para sa kakampi nito, news dad sa Prado. Kakampi mo. KL Partido. Kakampi mo. Network News. Balikan niya to ang linya ni kakamping Nilo. Kamping Nilo. Mamalo si Camping Rene Uyang Bareta, anday komportableng pagtukaw sa motorsiklo o ang paglunad sa habal-habal ang dahilan kung tanahulog sa tinampo asin mandagos ng binawian ng buhay ang sarong practicum student kang Partido State University na na-aksidente ka nakaaging aldaw sa Banwaan ng Jowa, Camarines Sur. Inilaging pahayag sa kakamping nyo sa entrevista kay Police Major Ronald Bugada o ICT po Police kang Gowa Municipal Police Station basado man sa ginibon nindang investigasyon digdi. Susub sa istorya kan opisyal sa nangyaring aksidente. Subuot ka nakaaging Lunes na pagkahapon ang biktima kaiba ang kaparehong practicum student gikan sa sarong eskwelahan sa pinaglabanan Jowa, Camarines Sur kung saan ilisubot sa naka-aside bilang mga practicum student. Kulit hapon na nagpwersa ang mga ini na maglunad sa habal-habal papuli sa sainda kung saan ang sarong kaibanan kani iyo ang nasa likodan ken driver na nakatukaw kapareho kang posisyon ken driver. Alagad ang biktima nakatukaw manin na paside o
sa babaeng tukaw mantang inian na daiman nakasuulot ng pantalon alaga na pag-abot-subot sa may barangay Abukayan sa patukod na porsyon ng Kantinampo. Ang biktima ang nag-ayos at nagpakarhekan sa iyang pagtukaw alaga na isubot ini nakatukmak o nakatungtong sa speednut ng motorsiklo. Dalantangan inian mahulog sa tinampo asin na tuminama ang mismong payukanin sa simento. Naidalagan man na puta na subot, ini kan ambulansya sa Guwa Infirmary Hospital. Alagad pirang minuto ini impigdiklara na subot nin binawiin buhay kan doktor na nag-attendo digdi. Uyan mga pahayag asin pag-istorya ni Police Major Ronald Brugada. Pambabae, yung nakaside lang, sa bali tulo ang nasa motor, si driver, si kaibahan niya man na OGT, so siya sa may bandang oras, kuwan, sang patukan na porsyon, nag-ayos siguro ng tukaw o yung babae, yung biktima, and napasala yung apak niya duman sa potrex ng motor, duman na po siya nahulog. And ang pagkahulog niya, so malay si Tama, si Payos Tuminama, and pero tawag nito, nakuha pa man kasi siya kang ambulance ng Goa, dinara pa man sa infirmary, pero pagdeklara na po siyang gadan pa. Parte ka man naging pahayag sa istorya kang pangyayari ni Police Major Ronald Brugada. Dagdag na mareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Lilo Oriana, Marinaga. KL Partido Kakampi Mo Network News. Kakampi Mo Network News. Mabalo sa mga pagriba sa KM Kakampi Partido. 22 minutos sa makalis ang alas 6 na pagkaga. Aramon man yato ang tinripo ng mga barata. Sa pagikan na 99.1 na BBS FM Naga. Makaibalan niya to duman si Kakamping Jonel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat Tabitol, Kakamping Renia, o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pig kumpirmar kada PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur, ang pagkakadakop kan tulong persona na involved sa drug operation asin na pagkakabungkag kada sarong drug den operation sa lugar kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Nakumpiskar ada 12 gramos ni shabu na nagkakantidad na 40,000 pesos kay banda ang nabakal na shabu gabus-gabus inabot na kantidad na 88,040 pesos. Ang mga suspect patin anda drug din maintainer na ginagamit bilang patsisyon ka na mga user anharong and inabutan ni sarong bulan na ginibong monitoring kan grupo kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa sambit ng residensya para manda siguradun sana kasud mang pagkapon piga sampanan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ana mga suspect sa paagi kan inquest proceeding sa City Prosecutor's Office sa Naga uyan parte kan mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Pajardo ang pamayukan PDEA sa Camarines Sur. Tama po sir, kahapon po nagtagawa po ng bypass operation ng pinagsanib po ng person ng PDEA Camsor Provincial Office, PDEA Catanduanes, at PNP Philippine Drug Enforcement Group is OU5. Kung saan po is nakapag-aresto tayo ng 3 katao sa barangay Concepcion Pequeña at nakapag-kumpiska tayo ng more or less 12 grams of shabu po. At ito po ay nagkakalaga ng humigit kumulang 40,000 pesos. At ito po is a product po of a month ng case monitoring at surveillance dito sa bahay dito sa Concepcion Pequeña. So matagal po natin ito minonitor. Talagang inano natin na siniguro natin na yung involvement ng mga tao na nahuli natin dito sa ano. Kaya hindi po basta-basta yung pagkandak ng anti-drug operation natin dito. So tukoy po tayo dito ng sapat na panahon para po ma-subject natin sila sa anti-drug operation. Nagpe-prepare po tayo ng mga documents at mamayang hapon siguro is isa-subject natin sila sa inquest proceeding.
Partiyan kan mga payag ni PDEA Agent Adrian Pajardo anda pamayukan PDEA sa laog kan Kamara de Sur. Sa pag-asumer ni PDEA Agent Adrian Pajardo bilang pamayukan PDEA sa Kamara de Sur kanda bulan kan Enero 2025, sinabi kani na dati pa man giraray ang problema sa sirkulasyon kanda droga sa laog kan Naga asinman probinsya kan Kamara de Sur. Sa pahayag kaniya kumpara sa ibang mga probinsya kanda Bicol sa siyudad Canaga, iyo ang pig-apod na pinaka-transient point kanda illegal na droga kumpara man sa ibang mga lugar. Gabusubot na mga droga na pinagdidistribuer sa ibang probinsya sa Bicol, kadaklan kani pinagbabagsak sa laog kan siyudad Canaga asin Kamara de Sur. Huli kani siniguro ni Pajardo an sa iyang mga tauhan kana PDEA na mas lalong pakusugon ang kampanya sa illegal na droga para manda matawan ninda pagkakataon na mabungkag asin matabangan ang siyudad ni Naga sa kaprobinsya ng Kamara de Sur kunda imanda matatapos ang problema sa illegal na droga kisira maminimisar man lamang sa paagi kan ginigibong mga anti-drug operation. Oya ang pahayag pa ni PDEA Agent Adrian Pajardo, pamayukan PDEA sa laog kan Kamara de Sur. Ang pagkasyon ko po dito sa Kamsur bilang bagong PDEA provincial officer is nakita po talaga natin na dati pa naman po yung probinsya ng Kamsur kumpara po doon sa ibang province ng Bicol region. Dito po kasi ang pinaka-transshipment point ng illegal na droga sa ating probinsya. Ibig sabihin nun, lahat ng drugs na pinapakalat dito sa karating probinsya ng ating dito sa Bicol region, karamihan po yan, binabagsak dito sa province of Kamsur, especially Dinaga. Kaya ang aking standing order sa ating mga tropa, sa ating operatiba dito sa PDEA Kamsur is pagtingin yung anti-illegal drug operation para naman po matulungan natin yung ating probinsya at yung siyudad ng Naga na kung hindi man natin matapos yung problem sa illegal drugs, it is at least po ma-minimize natin. Ayun po ay sa pamamagitan ng pagkakandak ng intensified anti-illegal drug operation para po ma-preempt yung mga ibang personalidad na gustong magpasok ng illegal na droga dito sa ating lugar. Nag-assume po ako nung January lang po. Magdadalawang buwan pa lang po ako dito sa province of Kamsur. May mga bago po, tapos may mga yung dati rin na nandito. Mientras tanto, ipinagpahig pa man ni PDEA Agent Adrian Pajardo kanda PDEA sa laog kan Kamara de Sur kung no tamayo nin nadadakop na mga high profile na mga involto sa operasyon kanda illegal drugs. Sinabi kanina anda droga kaya o ang kaso sa droga, iba man na asin na bakong kapariyo sa ibang mga krimen na arog kan panhabon na maski day na aktuhan pwede nang dakupon alagad sa kaso kan illegal drugs kinakaipuan igwasindanin personal knowledge para bago dakupon ang suspect pwede nang magkaigwasanakan pinagapod na hearsay sa anti-illegal drugs operation kinakaipuan ninda ang mga surveillance tanganing makatipunin mga ebidensya. Sering man pag magkaigwanin na personal knowledge anda mga personay kanda PDEA bago dakupon anda suspect na totoong may ginigibo na illegal na activities sa illegal drugs. Uya pa ang parte kan mga payag ni PDEA Agent Adrian Pajardo, pamayukan PDEA Kamara de Sur. Last recently po, may nahuli po tayong malaki dito sa siyudad ng Naga, yung 500 grams, kung saan nakahuli tayo ng 2 katao. At yun po sa katanungan mo, bakit hindi po natin nahuli yung mga high profile na mga gumagamit ng illegal? Kasi po, yung sa drug case naman po, hindi po yan kagaya ng ibang krimen, kagaya ng pagnanakaw na kung saan po is
kahit hindi po natin naaktuhan, pwede na natin hulihin. Sa illegal drugs po, kailangan po may personal knowledge po tayo bago natin hulihin. Hindi po pwede yung hearsay na sinasabing ito si Fulano, mayaman, gumagamit ng illegal drugs. Pag nakita po natin sa gilid ng kalye, pwede po nating damputin. Ang anti-illegal drug operation po, kailangan po natin yan ng sapat na case build-up para makapag-ipon po tayo ng sufficient evidence at may personal knowledge po ang ating mga operatiba bago po damputin natin yung suspect na aktuhan natin na gumagawa talaga ng illegal drug activities. Para po sa ibang krimen, sa nang-rape, na nang-rape kahapon, na-report na ito si Fulano ng rape, nakita natin na naglalakad dyan sa kalye, pwede na po natin damputin. May iba po yung sa illegal drug case. Kailangan po may personal knowledge tayo na yan ay gumagawa ng illegal drug transaction at or naaktuhan natin po mismo. So yung mga sinusuyod po natin ng mga drug den, na mga sinasabi niyo po ng mga barong-barong, yung po is naaktuhan natin na talagang actual na gumagamit at magbebenta ng illegal drugs po yung mga nalalambat natin. Artiyan kan mga payag ni PDEA Agent Adrian Fajardo, pamayukan PDEA sa laog kanda Camarines Sur. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, DOH Bicol nangapudan na samantalaon ang libreng cancer screening. Buyit padere sa detalye. Kami na kan DOH Bicol ang publiko na samantalaon ang libreng cancer screening sa rehiyon para amay na maagapan ang helang sa programang Chikahang Pangkalusugan ipinagdumdum ni Julie Ann Granadino, Regional Program Manager ka National Integrated Cancer Control Program kan DOH Bicol, ang mga babala kan mga kanser arog kan dainaw umay na lugad dahil pangkarin ng pagdugo bukol asin palagos-tagos na pag-abo sigun kay Granadino igwang libreng screening sa mga rural health unit asin sa mga cancer center sa Bicol Regional Hospital Medical Center sa Legazpi, asin Bicol Medical Center sa Naga, igwaling Cancer Assistance Fund na nagtataon ng 150,000 pesos para sa lamang pasyente pati ng libreng bulong sa irarong mga cancer and supportive palliative medicines access program, payo kan DOH, maglikay sa arap, sigarilyo, dapat magkakaning masustansya, asin tulos na magpiling sa doktor kung igwang namamating mga sintomas. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, Philippine Army pinakusog ang mushroom farming sa Bicol. Daryl Banya sa detalye. Pinakusog kan Philippine Army ang mushroom farming digdi sa Kabikulan sa pagikan sa livelihood training na ginibo ka sa likod na simana sa barangay Karoy-Royan, Pili, Camarines Sur. Ang training tigpanginutan kan Department of Agriculture Regional Mushroom Research and Development Center katuwang man ang 30 personahe sa 9th Infantry Division at sarong estudyante gikan sarong eskwelahan Igisanaga. Nagpasalamat si Pedro Oliver kay Company Commander si Fernando Magbalot Jr. ang pamayukan 9th Infantry Division Community Affairs Office asin man kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla sa indang itinaong suporta. Sigundigdi, mga katabang na aktibidad sa food production kan na Philippine Army urog na sa mga nakadistino duman sa hararayong lugar. Ipinahiling man ang pag-ibunin mushroom, fruiting bag asin man mushroom chicharon, pati naman ang mga diskarte sa marketing. Milas tanto pagpaginutan ni Dr. Maria Cristina Campita kan DA Bicol Research Division ang pagbisita sa mushroom farm in the Mark as in Bernadette Elgario, farmer adapters kan community-based mushroom project. Padagos na makikipagtabangan ang Philippine Army Spare Division sa Department of Agriculture digdi sa Bicol tangarig na mamantinir ang sinambit ng proyekto. Para sa Kampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pagbukas kan mga bagong tinampo sa probinsya kan Camarines Sur, dakulang tabang sa turismo. Boss O kay Isminda sa detalye.
Pinagkumpirmar ka na Department of Tourism Bicol sa pagikan na Regional Director na si Regional Director Herbie Aguasa. Nadakula subot ni na tabang ang pagburukasan ka na mga tinampo igdi sa probinsya ni na Camarines Sur, partikular na sa improvement ka na turismo. Kabali na kabali sa pinagpangaranan iyoan sangay sabang Coastal Road sa Partido area, mantang an Batulik, Seriman an Baaw Lika Road na sinasabing dakula man nintabang sa pag-ingkaminar kan mga turista asin na magkakaigwan ng negosyo. Kabali pa man sa pinagpangaranan ang halabang tinampo an Pasakaw Balatan Road nangunyan palang subot nagkakaigwan na nin pagburukasan kan mga beach sana sambitan ng lugar an mga nasambitan ng mga tinampo hindi subot an makakaingkaminar nin na turismo sa pag-abot nin panahon na posibleng madagdagan pa ang bilang kan tourist arrival sa probinsya ni Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmeda, Pasta Bareta, sigurado. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping tol Kakamping Rene anda mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakamping Mo Network News Jonal Cuba Basta Barata sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Mo Network News. 36 minutos sa makalisang alas 6 ni na pagkaaga sa mga abol nato na mga bareta sa Kakampi Network News. Kuminagol na sa 24 ang individual na nagkaraprender sa Bicol na naggalapas sa eleksyon na gun ban sigun sa huring report ka na Police Regional Office 5 poon na Enero 12 taon 2025. Sigon sa PNP Bicol, nasa 24 na maniwibang klase ni na badila na konfiskar na. Asin na 150 nga mga bala. Maabot man sa 360 ang maniwibang klase din badil na voluntaryong pinag-surrender. Asin na pinag-deposito sa mga estasyon ka na pulisya. Nakapag-sagibo manin na 8,626 na checkpoints sa manibayban na lugar sa riyon, tanganing masiguro na masusunod ang mga reglamento kan eleksyon na sina mapugulan ng anuman na posibleng insidente ni na violensya o illegal na aktibidad na may koneksyon sa pabuto na pirilian. Ang kasuguan na nasa irarom ka na Comelec Resolution number 11067 na nagpoon kan Enero 12 asin matapos Hunyo 11 taon 2025 na ang objeto yun na paiwason ang pagtaon ng seguridad sa publiko para sa nagpapararaning nga pirilian ngonya na taon na. Padagos man ang patanid ka na sa publiko na dahil magdaranin anuman na badilo armas mentras na ipinapasunod ang gunman. Nakadiskubre kan mga otoridad ang mga bala siringman na improvised explosive device o IED sa Barangay Agusais. Sa Banuan, Calagunoy, Camarines Sur, kasod mga alas 9:59 nin pagkaaga Marso 4. Sa report nagsasagibo ng intelligence-driven operation sa lugar ang mga tauhan kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company. Siringman na 3rd Infantry Battalion kan na Philippine Army kan madiskubre ang sarong IED siringman 52 na pidaso na bala sa M16 na magazine. Sangon niya na sa kustodiya na kan 2nd Camarines Sur Provincial Mobile Force Company ang mga nadiskubre para man sa mga magakanigong disposisyon. Kakampi Mo Network News. Sa kampanya kontra illegal na droga sa Bicol, nasamsam kan mga otoridad ang pinagkakargulong abuton sa 2,040,000 pesos na kantidad ng pinagtutubudan na Shabu sa sarong high value individual sa pinagkonduktang buy-basta operation kanagtalikod na Aldaw. Marso 3 taon 2025 sa Central Plaza Complex sa Purok
barangay Lagon na Dait Camarines Norte. Sigon sa report ka na PNP, bandang alas 9:47 ni napagkabanggi pinagsagibo ang operasyon sa paginot ka na Provincial Intelligence Unit. Provincial Police Drug Enforcement Unit katuwang na Dait Municipal Police Station kana Camarines Sur Police Provincial Office. Ang nasambit ng operasyon o saan nasambitan ng operasyon na recover ang 49 hit cell transparent plastic sachet na igwanin laog nin Shabu. Na igwanin na kabilugan na timbang na 300 gramo. Pinagkakarkulong nasa 2 milyon na 40 bil de pesos ang standard drug price kan mga nakompiskar na illegal na droga. Nadagop na mga suspitsadong pinagabistong Sinda alias Dan na 38 anyos sa soltero. Sarong parabuno na residente ka na Purok Mulavi, Barangay Poblasyon Norte, Paracali, Camarines Norte. Siya na tubang na sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin sa presente na sa kustodiya kan mga otoridad mientras na pinag-aandam na magakanigong kaso kontra sa iya. Pinag-umaman ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director kan na Police Regional Office 5. Ang mga operatiba sa matrayumpo na operasyon asin pinag-inkaminaran ni Bapan na miyembro kan Team Kasurog na mas pang paisugon ang kampanya kontra sa illegal na droga. Sa ultimong barata sa lado lokal, naipabakal ka sudma aldawnin Martes, Marso 4. Ang nabarato nga bagas sa Guard Citurena Central School sa Barangay 1, Guard Citurena, Camarines Sur. Atod ka na National Irrigation Administration. Kakampi mo, Network News. Onia Kamasur. Irrigation Management Office na 29 pesos na kada kilo ni nabagas para sa vulnerable sectors. Asin na 39 pesos kada kilo ni nabagas para sa general public asin mantinido ang bagay ni sa sinambit na lugar sagkod kasud mga alas 12 nin pagkaudo. Mientras tanto kasud mapinaging kami naman kan niya Camarines Sur IMO ang publiko na magpasiring duman sa Guard Citurena Central School. Tanganin mag-aprobitsar ni na baratong bagas. Pagirumdum ka na niya Camarines Sur Irrigation Management Office ng 29 kilos na o 29 pesos sa kada kilo nin bagas. Ang mababakal kan mga kaibanan sa vulnerable sectors arog kan senior citizens, PWDs, purpose beneficiaries, siringman na solo parents asin kada kaipuan ng sa kada magpabakal nin na baratong bagas ang niya. Magapresentar nilang din na ID bilang patutuo na sindaan kaibanan sa sinambit ng grupo. Kasod yaon man na presensya kan Department of Trade and Industry para man magpabakal nin mga baraton mga barakadon para sa mga konsumidores duman. Ana sinambitan na programa. Narealisar man sa pagkipagtabangan ka na gobyerno provincial ka na Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte sa pagkipagtabangan man ni Congressman El Rey Villaferte. sa minutos sa makadisa na oras na alas 6 din na pagkaga. Balikan niya to na sa tuyang na mga bareta na kita ngunyan sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Napagkasunduan nga ka na European leaders na bilogon o na magbilog ni na Ukraine na peace plan na ipapresentar sa Estados Unidos. Sarong importanteng lakdang para sa Amerika na makapagtaonin na seguridad sa Ukraine. Sigon ni kaya British Prime Minister Kakampi mo, Network News. Sigon ni kaya British Prime Minister Keir Starmer.
Sa sarong summit sa London duwang aldaw matapos na makipag-ulay o makipagsagupan si Volodymyr Zelensky. Kay US President Donald Trump nagtaon na makusog na suportahan mga world leaders kay Ukrainian na President. Kasi nagpromesa ng suporta tanganing matabangan na nasa iyang nasyon. Sigon kay Starmer bibilogon na Britain, Ukraine, France sa sinibapan mga nasyon ka na sarong coalition of willing. Nagigibon ang kasunduan asin ipapadara kay Presidente Donald Trump. Dahil naman pinangaranan pa ni Starmer ang ibapan mga nasyon na lagad kadakol sa mga ini ang andam na makipagtabangan. Panahon naman na subot para maghiro asin magkasaro tanganing makawikaw na ang katrang kinuhan sa sinambitan ng mga lugar. Ngunyan sa tuyan na barata sa kinabanin karawat nagasaponin sa rong puntos na kadaugan ang Minnesota Timberwolves. Sa kamot ka na kulilat na Utah Jazz sa score na 117-116. Day mapugulan kan Wolves ang comeback na Jazz sa second half kan kawat asin sa pengenot ni Utah forward John Collins. Nakuminamada ni nga 29 puntos sa 12 rebound sa kabilungan. Pukol kaya kan Wolves ang 11 puntos na lead sa pagkatapos kan first half sa score na 67-50 Isais. Alagad din na mag-inikan Jazz sa paglaog kan na third quarter. Nagabulos ang Jazz ng 38 puntos sa ikatulong quarter asin solamenteng 26 anagin na balos kan Wolves. Dalan tanganing dagos naman maparan 11 puntos na kalamangan na sinibulsa kan kulilat na team ang 2 puntos na kalamangan. 10 segundo antes sa matapos ang laban sa fourth quarter, pugol pa kang Wolves ang sarong puntos na kalamangan sa score na 116-115. Dahil naman na napugulan ang cutting dunk shot ni Utah center Walker Kessler na nagatod sa final score na 117-116 na kapangganan ka na Utah Jazz. Kakampi mo Network News. Dahil na nakabawi pa Wolves asin na nagsapok kanika 29 kadaugan ngunya na season. Mga dugang inabot ang kita ni na pamamaram sa satuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News. Ngunyan po nga aldaw ni na Miyerkules sa 5 ka na bulan na Marso taon 2025. Sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan ng mga kakamping radyo ang DWEB Camsur sa Rinconada area. Sering man ng 99.1 na BBS FM Naga. Asin na sa pangaran man kan sa tuyang mga nakaibanan sa pag-atod din na mga bareta gigadigdi sa KM Kakampi Partido. Sa lado technical kaibanan niya to Chief Russell Celos. Asin na sa pangaran ni Kakamping Jun Bernas sa nagatod sa indukan mga bareta. Ang sinupon lingkod Rene Aurelio sa Mabalos sa Marinaaga. Kakampi Network News Live.